Oh, Sambong! Nakatutulong daw ito sa kidney stones inyo. Halika kayo, discuss natin. Oh, naalala niyo itong video ko na to? Ang video na to, dinidiscuss ko po dyan, ay herbal para sa dialysis. Ang sabi ko, wala. Kasi wala talagang makapapamalit na herbal sa dialysis. Pero madami dyan sa video niya, kapag tininya po din yung comment section, magsasabi na na-miss ko daw yung tungkol sa Sambong. Sige, explain po natin. Ang usapin po ng Sambong ay applicable sa mga pasyenteng mayroong kidney stones. Hindi po sa mga pasyenteng mayroong CKD na for dialysis. Okay? Sana po malinaw yon. Kapag nagda-dialysis po kayo, ibig sabihin sira na ang bato, kinakailangan ng external kidney para malinis ang dugo. Okay? Sana klaro. Ngayon, ang kidney stones po ay ibang usapin at ibang usapan. Mayroong mga pag-aaral na sinasabing mayroong mga cases o mga kaso ng kidney stones na po pwedeng matulungan ng Sambong. Nakita kasi sa mga pag-aaral na ang Sambong ay diuretic at sinasabing epektibo ito sa panggagamot sa mga pasyenteng mayroong kidney stones dahil nakita radiographically na mayroong ebidensya sa pagpapaliit ng size at bilang ng kidney stones. Mayroon din pong mga pag-aaral na nagsasabing nakatutulong ito sa paglabas ng kidney stones at pagbabawas o pagtatanggal ng mga signs and symptoms ng pagkakaroon ng bato sa bato. Mayroon din naman pong mga pag-aaral na ang pagbibigay daw ng Sambong sa mga pasyente ay nakatutulong sa pag-iwas sa formation ng calcium oxalate stones sa bato. Kaya naman po, sana matigil na po ang mga tao sa pagsasabi-sabi na kami daw pong mga doktor, ayaw naming gumaling ang mga pasyente namin kaya ayaw naming magbigay ng herbal. Kami po mismo o ako mismo, nagbibigay ako ng herbal sa aking mga pasyente tulad ng Sambong. Pero ang ibinibigay po natin at inireseta namin po ay ang mga herbal medicines na napatunayan na sa mga pag-aaral. Hindi yung haka-haka lamang. Hindi po kami magbibigay ng false hopes na gagaling ang lahat at hindi po kami magbibigay ng huwad na pag-asang kapag kayo ay uminom ng isang uri ng herbal na hindi pa naman napag-aralan ay gagaling na kayo. The least that we want to happen ay ang masisi kami na hindi kayo gumaling sa kabila ng pagsasabi namin sa inyo na inumin ninyo ang herbal na ito at kayo ay mawawala ang lahat ng sakit. Mali po yun. At walang matinong doktor ang magsasabi sa inyo ng ganoon. Ayaw po namin na magkakasakit kayo. At bilang mga para na rin naming pamilya, ayaw po namin na kayo'y pabalik-balik sa aming klinika ng may sakit. Hindi po totoo ang ipinapakalat ng mga conspiracy theorists na kami daw po ay bayaran ng pharmaceutical companies dahil again, kung bayad kami sa bawat reseta namin, baka isang taon lamang po na ako ay nagpa-practice ng medisina ay tumigil na ako sa dami ng perang mayroon ako. Pero ang tanong, saan ba yung pera yun? Wala. Hindi naman po kasi gano'n na nangyayari. Pero hindi pa po tayo tapos sa Sambong. Balik lang tayo ng onte. Kinakailangan lamang na kung mayroon kayong mararamdamang pananakit sa inyong pag-ihi, nagdurugo ang inyong pag-ihi, magpunta na kayo sa inyong mga doktor para ma-evaluate kayo ng maayos. Pwede ba ito sa buntis o sa lactating? Kulang pa po ang datos para masabi nating okay ito sa mga buntis at nagpapasuso. Ilan din naman po ng mga adverse effects ng pag-inom ng Sambong ay ang pananakit ng sikmura, constipation at pagiging gassy. Maliit na bagay kumpara sa mga benepisyong taglay. Hindi rin naman po lahat ng mga pasyenteng magte-take nito ay makaka-experience ng mga nabanggit natin na mga adverse effects. O siya paano? Hanggang dito lamang muna. Sana po mayroon kayo natutunan, makikishare na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At siya nga pala, mag-follow ka naman, huwag mo naman kalimutan yan. See you ulit next episode, ingat!